Siyam na biktima umano ng iligal na bentahan ng kidney ang nasagip ng mga otoridad sa Bulacan. 3 naman ang arestado habang pinaghanap pa ang isang nurse sa NKTI na itinuturong mastermind ng grupo. Saksi si John Consulta. Wala nga ako cellphone. Patay lahat ng cellphone. Sa bahay na ito sa San Jose del Monte, Bulacan, naatunton ang mga umunoy biktima ng organ trafficking. Siyam ang nasagip, 4 sa kanila naoperahan na sa bato o kidney. Ikaw yung bagong opera? Ano pangalan mo? Taga-NBI. Ikaw yung bagong opera? Ay, hindi po. Relax lang ha. Yan. Hindi pa kami para tulungan kayo. Ang iba naman, ooperahan pa lang. Na-recover din ang ibabayad sana sa mga nagpapagaling sa kidney transplant. Nabistong hideout dahil sa tip mula sa isang impormante. Nakuha na yung kidney, hindi nila binayaran. So, itinuro yung place kung saan nandun yung mga nakuha na ng organ. Nung na-establish nga natin na meron talagang lugar na ina-house itong mga traffic victims, ay nag-coordinate tayo sa DSWD. Nagre-recruit po sila sa isang Facebook group. Kinakandak po yung pag-extract and pag-transfer ng kanilang kidney sa various hospital. Most of them Filipino. Yes. But meron pong information kaming nakuha na may foreigner din. Andun po sila ng 3 to 4 months. Inclusive na po doon lahat ng procedures, like for example yung pagko-cross-match nila doon sa kanilang recipient ng kidney and yung pagpapagaling nila matapos silang operahan. Ang 20 anyos na nakuhanan ng kidney, dobleng sakit ang nararamdaman. 2,000 piso lang daw kasi ang ibinayad sa kanya. Malayo sa pangako na pang-enroll niya sana sa pasukan. Magkano ang pinangako sa inyo? 200 po. Tsaka gipitan lang po. Sabi po kasi nila okay lang po pag na wala po isang kidney. 3 suspect ang arestado. Nagbenta na rin daw sila noon ng kanilang kidney dahil sa matinding pangangailangan. Simula umpisa hanggang sa mga operahan. Hanggang po ito sabi sa amin. Kaya napaniwala po kami. May pagsisisiman po ako pero ang tinignan ko na lang po dito is para po nga sa mga anak ko. Dahil gagawin ko po lahat para sa 2 anak ko. Ayon sa NBI-NCR, ang pinaka-modus daw ng grupo ay pinagpapanggap nila ng mga kasambahay ng mga kidney recipient ang kanilang mga magiging kidney donor na na-recruit na matagal na rin nila itong mga kasama para payagan silang makapasok sa loob ng ospital at maisagawa ang kidney transplant. Sa loob ng 1 taon, 20 kidney transplant na raw ang napacilitate nila. Ayon sa NBI, isang head nurse ng National Kidney Transplant Institute o NKTI ang lumalabas na utak ng grupo. Because working at the National Kidney and Transplant Institute, kumbaga doon naman lumalapit lahat ng mga nangangailangan ng transplant. Doon siya nakakuha ng mga customers. Iniimbestigahan na ng NBI ang iba pang medical professional na sangkot sa Kidney for Sale scheme. So far po ang na-identify sa sinumpaang salaysay ay 3 na doktor. Ang NKTI, kinumpirmang empleyado nila ang nurse na binanggit ng NBI. Gumugulong na raw ang sarili nilang investigasyon kaugnay nito. Dagdag pa ng NKTI, tanging lehitimong transaksyon lang kaugnay ng organ donation at transplant ang kanilang kinikilala. Nasampahan na ng reklamo Expanded Anti-Human Trafficking Act ang 3 na aresto at head nurse ng NKTI na at large pa rin hanggang ngayon. Kapag napatunayang may sala, posibleng makulong ng 20 taon at pagbultahin ng 1 hanggang 2 milyong piso. Mahigpit na pinagbabawal sa batas ang pagbenta o pagbili ng kidney o kahit anong human organ. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.